Eto na mga katambay ang spoilers para sa chapter 1053 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga posibleng mangyari? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Konting recap lang sa nakaraang chapter. Doon nga ay nakita natin na naghahanda na ang mga bida natin sa pagpunta sa Sun Realm. Naiwan nga sila Gerd para nga bantayan nitong si Loki. Si Chopper naman ay nagsabi din na maiiwan siya dahil kailangan pa ngang magpahinga ni Gaban at malubha pa nga rin ang sugat nito. Babantayan daw muna ni Chopper. Sila Hyro din naman ay nagsabi din kay Lastance na maiiwan muna at susunod na lang daw sa kanila. Dahil nga nagdedesisyon pa sila kung papakawala nila si Loki at isasali sa laban. Dito na nga nagsabi si Luffy na isasali na lang daw niya itong si Loki sa crew niya. Para nga sa ganun ay hindi magduda sila Hyro din dahil kapag may ginawang kalokohan daw itong si Loki, gugulpihin na lang daw ni Luffy to. Umangal nga dito sila Zoro at Sanji. Syempre pati si Loki. Nalaman din natin na itong si Loki, kaya pala malakas ang loob nito na labanan ulit ang mga God's Knight, ay nakalaban na pala nito dati yung mga yon. At alam nga din ni Gaban to. Kaya sinabi ni Gaban kay Hyro din na pakawalan na nga itong si Loki. Sinabi din ni Gaban na itong si Zoro ay umaapaw nga daw ang conqueror sa akin ito. Kaya isa ito sa mga dapat lumaban sa mga God's Knight. Nasaksihan din natin dito ang konting flashback patungkol nga sa dating hari ng Elbap na si Harald. Dito na din natin malalaman ang buong kwento nitong si King Harald. Yan ang mga nangyari sa nakaraang chapter. Nito kaya ano ang mga malalaman natin? Ang title nga para sa parating na chapter ay The Birth of Loki. Nako, mukhang malalaman na natin kung sino talaga si Loki. Eto na ang spoilers. Ayon dito ay masasaksihan natin sa parating na chapter ang ilan sa backstory nitong si King Harald. Makikita nga natin ang pagtatagpo nitong si Harald at ang nanay ni Hyro din na si Aida. Nakita nga daw nitong si Harald na natrap itong si Aida sa isang circus at galit na galit nga dito si Harald dahil doon winasak nga daw ni Harald yung buong bayan para nga mapalaya itong si Aida. Kaso nga lang biglang pinagalitan ni Aida itong si Harald sa ginawa niya. Sinabi ni Aida na niligtas nga daw siya ng mga tao doon at kaya nandun daw siya sa circus ay nagtatrabaho daw ito para nga makabayad man lang sa kabutihang ginawa ng mga tao na yon. Nako, namali pa ang pagliligtas ni King Harald, lap trip. Dahil sa pagtatagpo nitong si Harald at Aida ay bigla na nga lang daw naging mabait si Harald at na-inlove kay Aida. Kaya ang nangyari, inuwi ni Harald si Aida sa Elbap. Pagkatapos makilala ni Harald si Aida ay naiba ang buhay nito. Kaya ang nangyari, binago nito ang Elbap. Minodernize nga nito at inumpisahan ng pagpapalaganap ng kultura ng Elbap sa ibang mga bansa at kumilala ng mga bagong kakampi. Ilang taon nang nakalipas na ipanganak na si Hyro din. Itong si King Harald nga ay gustong pakasalan si Aida. Kaso hindi naman pumayag yung mga elder giants ng Elbap. Naghanap nga ang mga to ng ibang babae at pinakilala itong si Estrid na pure blood ng Elbap at obsessed nga daw ito sa mga paniniwala. Eto na, nakilala na natin yung dalawang babae sa buhay ni Harald. Nanay ni Hyro din na si Aida at ang nanay ni Loki na si Estrid. Ilang years pagkatapos noon ay pinanganak na itong si Loki. Kaso nga lang nang makita na daw ni Estrid itong si Loki, natakot to sa mata ni Loki dahil ang itsura nga daw nito ay yung parang kay Sauron. Kung kilala niyo yon, ganito nga ang itsura ng mata ni Loki. May pagka-demon nga ang itsura ng mata ni Loki dahil nga sa mahilig si Estrid sa mga paniniwala ay inayawan niya si Loki at tinapon nga ito doon sa underworld. Nako, kaya pala gano'n na lang kakulit at kasalbahay si Loki dahil nga sa mga pinagdaanan niya. At umpisa pa lang to sa mga malalaman natin sa buhay ni Loki. At gano'n pala ang mata ni Loki. Kaya niya tinatakpan pero ang angas nun parang kay Sauron. Sa huling page ng chapter ay makikita nga daw natin ang batang Loki na gumagapang nga daw sa dilim. Kasama nito ang mga halimaw sa underworld. Sinusubukan nga nito na umakyat sa Adam Tree papataas doon sa Sun Realm para nga makabalik nga daw ito sa castle. End of the chapter. Okay, isang malupit na spoilers ang nalaman natin at ayun, marami na naman tayong malalaman patungkol dito kay King Harald at Loki. Isa na dito kung bakit nakatakip ang mata ni Loki dahil nga sa Sauron eyes niya. Ang lupit nun. Abang na lang sa full chapter, malapit na yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na.